Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez at shoutout kay Richard De La Cruz. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ngayon lang sobrang gwapo, hehe, ang isang galaw ay maaaring pumatay sa mundo, ngunit ito ay huminto sa kalagitnaan. Niupay, medyo niupay, ay karapat-dapat na maging aking kapatid ng Pangolin. Pagkapasok ko pa lang sa bahay, kung ano-anong bagay ang banibiro ni Pangolin, pero halatang wala sa kwarto maliban sa malamig na kapaligiran na tumutugon sa kanya. Nakaupo lang si Aaron sa mesa at sunod-sunod na uminom. Tanging ang Pangolin lamang ang pumapasok sa gabi, at ang malaking garapon ng alak sa harap ng mesa ay nakaharap sa langit. Nang makitang hindi gumana ang paglipat na ito, umupo ang Pangolin, kinuha ang lalagyan ng alak na may ilalim, ibinuhos ng kaunti sa tasa, at pagkatapos ay pamitik ng baso kasama si Hansani. Tapos dahan-dahan niyang sinabi, "Hipag ko yan." Hindi nagsalita si Hansani. Ang Pangolin ay medyo nakakainip, at pagkatapos ay sinabi niya, "Ang aking hipag ay talagang maganda, at ang kanyang pag-uugali ay namumukod-tangi. Ang iyong mga mata ay puno ng pag-ibig. Sulit ang iyong pagmamahal sa mahabang panahon. Gayunpaman, bakit tumanggi siya sa harap ng maraming tao?" Mapait na ngumiti si Aaron, hindi niya kasalanan, shit. As expected, when I mentioned my sister-in-law, Aaron opened his mouth and Pangolin frowned. Bakit? Kasalanan ko ang lahat. Wala akong kakayahan. Halos hindi ko na siya hinayaang mamuhay ng magandang buhay simula nang ikasal si Ivory sa akin. Kahit paulit-ulit kong binabayaran iyon, malaki pa rin ang utang ko sa kanya. Bago pa man ako pumunta sa mundo ng Bafang, puno pa rin siya ng krisis. Sa katunayan, dapat mabuhay ng maayos si Ivory nang wala ako. Hindi napigilan ni Aaron na mapangiti ng mapait nang maisip niya ito. Ang anak na babae ng pamilya Su at ang anak na babae ng pagtulong sa pamilya. Kahit anong pagkakakilanlan, siya dapat mamuhay ng maayos kapag hindi niya pinili ang sarili niya. Anyway, hindi siya susundan at mamuhay ng ganoon. So, ibig mong sabihin, kung mahal mo ang isang tao, dapat matuto kang bumitaw at hayaan siyang habulin ang kaligayahan. Hindi itinatanggi ni Aaron na mayroon siyang ideyang ito, ngunit talagang hindi niya kayang bitawan si Su Yingxia. Sa katunayan, kung mapapangasawa niya si Fang Kun, marahil ito ay tulad ng sinabi mo. Ang mag-asawa ay mga ibon sa iisang kagubatan, at sila ay lumilipad ayon sa pagkakasunod-sunod sa harap ng sakuna. Sa katunayan, ito ay nauunawaan para sa kanya na gawin ang pagpipiliang ito. Napayuko si Aaron nang marinig niya ito, na totoo. Sa teorya, kung pipili si Ivory, susundin ni Aaron ang kanyang kagustuhan, ngunit sa pagkakataong ito, inisip ni Aaron na maaaring nagkamali siya. Nang makitang ganito ang Aaron, ngumiti si Pangolin at tinapik si Aaron sa balikat. Gayunpaman, sa totoo lang, hindi mo kailangang panghinaan ng loob. Bagamat hindi ko alam kung ano ang nangyari at naranasan sa pagitan ninyo, alam kong mahal mo ang iyong hipag, at ang kanyang mga mata na nakatingin sa iyo ay puno ng pagmamahal. Tumango si Aaron, at hindi napigilan ng kanyang mga mata na lumipat sa labas. Hinihintay niya si Soyan. Yung mga nasa labas ng bahay, hinayaan ko. Tumayo si Pangolin at binuksan ang pinto. Pagkatapos ay kumaway siya kay Fang Biao at sa iba pa para hudyat na umalis na sila rito. Hindi ito napigilan ng Aaron. Buti na lang at least malinis. Nang makitang bumalik ang Pangolin, bumantong hininga si Aaron at kinuha ang kanyang alak. Bago uminom, tiniklap niya ng kalahati ang Pangolin. Walang masyadong sinabi si Pangolin. Itinaas niya ang kanyang tasa at uminom si Hansani. Halos sa oras na ito, dahan-dahan ding umatras si Soyan sa silid ni Ivory. Matapos isara ang pinto,
hinihintay na ni Leivzo ang sarili sa pinto. Nang makita niyang palabas na ang dalaga, sabik siyang tumingin sa kanya. Sa katunayan, si Leivzo ay labis ding nagkasala. Kung tutuusin, marami siyang sinabing hindi maganda tungkol sa Aaron sa harap ni Ivory nang hindi niya alam na si Ivory ay ang binibini ng Aaron ngayon. Paanong hindi siya may inis kapag napakaingay nila? Napabuntong hininga si Suyan at saka tumingin kay Aaron. Miss, puntahan mo ako para hanapin si Aaron, sabi ni Suyan, at mabilis na naglakad patungo sa kwarto ni Aaron na may mga berdeng kwintas. Darating na si Miss Su. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Gusto niyang gumawa ng ilang hakbang upang malaman ang balita ni Suyan, ngunit bumangon siya ng napakabangis, at napakalakas ng alak na muntik siyang madapa pabalik ng ilang sandali. Mabilis na tinulungan ni Pangolin si Aaron sa tabi ng kama. Nang tulungan siya nito sa bedside ay bumukas din ang pinto. Pumasok si Suyan na may dalang berdeng kwintas. Kamusta na? Ang Aaron ay nagmamadaling bumangon anuman ang tulong ng Pangolin. Sinulyapan ni Suyan ang Pangolin at pagkatapos ay tumingin sa lalagyan ng alak sa mesa. Bigla siyang may naintindihan at tumango, lumabas ka muna. I have something to discuss with Aaron, pero siya, sumulyap ang Pangolin kay Aaron, na wala sa mabuting kalagayan. Mabilis na pumasok ang alak sa kanyang lalamunan kaya medyo nalasing siya. Ako na ang bahala sa kanya, sabi ni Suyan at mabagal na naglakad na may bango. Sinulyapan ni Pangolin si Suyan, tumingin sa berdeng perlas, tumango, at umatras kasama ang berdeng perlas. Dahan-dahan ang tinulungan ni Suyan si Aaron, pagkatapos ay dahan-dahan siyang inihiga sa kama at tumingin kay Aaron, na kadalasan ay napaka-rasyonal. Ngayon siya ay nabighani, baka sa mukha niya ang sakit sa puso. Gayunpaman, umiling siya, nagpasya na siya, ano? Nang marinig ito, narinig ng buong People's Air Defense Buda ng Aaron ang kanyang heartbroken na boses at ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang ulirat. Paano nangyari ito? Totoo ba na, tulad ng sinabi niya sa kanyang orihinal na sulat, si Ivory ay ganap na namatay? Hiniling niya sa akin na ituro ito sa iyo, sabi ni Suyan, malumanay na kumuha ng note mula sa kanyang kamay. Ang maliwanag na pulang kulay ng tala ay halatang pinutol mula sa pulang papel na ginamit sa kasal. Bagamat ito ay medyo nagmamadali, mas tiyak na ito ay sinulat ni Ivory. Kapag binuksan mo ang tala, mayroong isang magandang linya ng mga salita sa loob nito, na ginagawang masigurado ang mga tao na ito ay isinulat ni Ivory. Miss na kita, ngunit ang nakaraan ay panandalian. Kahit nasubukan ko ang aking makakaya upang panatilihin ito ay tulad ng paghawak ng pinong buhangin sa aking kamay, at ito ay walang laman. Aaron, at wala kang pinagsisisihan sa nakaraan, ngunit sa hinaharap, kailangan mong alagaan ang ating sarili, alagaan ang Nayaner, at manatili sa tag-araw. Pagkatapos basahin ang mga salitang ito, bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Aaron, sa isang mata, walang matalas at matatag sa nakaraan. Sa kabaligtaran, ito ay mapurol. Imposible, imposible, imposible ito. Biglang nilukot ni Aaron ang papel bilang bola, at pagkatapos ay inihagis ng buong tao ang papel sa sobrang iritableng paraan, at tinapakan ito. Nang makita ito, mabilis na inabot ni Suyan ang Aaron, umaasang makakalma siya. Bagamat si Suyan ay isang babae lamang, si Aaron, na nawalan ng Diyos at nalasing, ay hindi mas mabuti. Gamit ang mga kamay ni Suyan, ang katawan ni Aaron ay idiniin niya sa isang iglap. Sa tunog ng kama, tuluyang bumagsak si Suyan sa Aaron, at ang belo sa kanyang mukha ay lumuwag sa sandaling ito, na nagpapakita ng kanyang kamangha-manghang mukha. Kinabahan si Suyan, at ang kanyang paghinga ay naging kakaiba, gayunpaman, sa ilalim ng malapit na pakikipag-ugnayan ng dalawa sa oras na ito, malinaw na nararamdaman ni Aaron ang kanyang paghinga at paghinga. Matapos matigilan si Aaron sa alak at sa galit ng sulat, bigla niyang idiniin si Suyan sa kama at bumangon na ang isang malaking bibig. Namula at nag-alala si Suyan, ngunit hindi pa rin maiwasang ipikit ang kanyang mga mata at naghihintay sa mariing halik ni Aaron. Gayunpaman, pinipiganan niya ang kanyang puso. Hindi na niya hinintay ang sandali ng electric shock. Bigla siyang nakaramdam ng liwanag sa kanyang katawan. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, tumayo si Aaron. I'm sorry,
Sabi ni Han na may hitsura sa kanyang mukha, nadurog ang puso ni Suyan, kahit na ang kanyang mukha ay mabibigo sa oras na ito, pero noong nadurog ang puso niya, sobrang naantig siya, tumingin siya kay Aaron at sinabing, dahil kay Ivory, di ba, siya lang ang mahal ko, kahit hindi niya ako mahal, sabi ni Ari. Bumangon at binuksan ang susunod na bintana para ipasok ang aircon at pakalmayan ang sarili. Mapait na ngumiti si Suyan at pinulot ang ilang damit na nadulas sa kanyang mga balikat, hindi dahil hindi siya maganda, kundi dahil kay Ivory. Nang marinig ito, agad na lumingon si Aaron at tinitigan si Suyan ng may kaba at sabik na sabik. Ito ang unang pagkakataon mula nang makilala ni Suyan si Aaron na hindi siya sigurado, may paraan ka ba? Anong paraan? Kahit hindi kita makukumbansi, kaya kitang bigyan ng oras para magkaayos kayo, gusto mo. Si Suyan ay mukhang matatag, sa katunayan, may dugong tumutulo mula sa puso. Itulak ang taong mahal mo sa iba gamit ang iyong sariling mga kamay. Paano naiisip ng iba ang kalungkutan at kalungkutan na ito? Hindi pa banggitin ang pakikipagkasundo kay Ivory, nasisiyahan din si Aaron na makikilala niya ito sa ngayon. Sa pag-iisip nito, tumanggaw si Aaron na parang pinupukpok na bawang. Kapag ginawa ng pamilyang Fang ang flower boat, maaari mo kaming isakay. Sabi ni Suyan, sumakay ka. Bahagyang kumunot ang noo ni Aaron, hindi lubos na naiintindihan ang kanyang ibig sabihin. We're going to the bone-burning city. Don't you want to go all the way north? You can take US along the way. I can find an excuse to tell her that my flower boat is broken. Sabi ni Suyan Ying. Nang marinig ito, mas lalong sumimangot si Aaron, Bone-Burning City. Anong ginagawa mo dito? Bone-Burning City ay ang pinakasentro at pangunahing teritoryo ng pamilya ng demonyo at ang pinakadelikadong lugar ng buong pamilya ng demonyo. Ang pagpunta ni Suyan sa lugar na iyon ay kakaiba. Maging si Ivory ay pupunta sa lugar na iyon. Hindi talaga ito naiintindihan ng Aaron. Hindi dapat kasangkot si Ivory at ang angkan ng demonyo. Ano ang problema kapag pumunta siya sa lugar na iyon? Dahil ba sa pinagbantaan siya ng ilang demonyo sa ilalim ng sarili niyang impluwensya? Bagamat mukhang walang katotohanan ang pag-aalalang ito, tila makatwirang pag-isipan itong mabuti. Gayunpaman, nang makitang labis na nag-aalala si Aaron, ngumiti lang si Suyan, hindi ko nasasabihin sa iyo ang tungkol dito. Huwag ka nang magtanong muli, di ba? Pero alam mo rin kung saan ang Bone-Burning City. Nag-aalala lang ako sa kaligtasan mo. Inilagay ko na ang 3 matatanda ng pamilyang So. Sasamahan nila ako sa kalsada. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan. Sabi ni Suyan. Tumanggaw si Aaron. Dahil ayaw nang magsalita ni Suyan, hindi makakatulong sa kanya na pilitin siyang magpatuloy. Bukod dito, alam lang ni Suyan na pupunta siya sa Hilaga, ngunit hindi niya alam na pupunta rin siya sa Bone-Burning City. Sa oras na iyon, maaari niyang protektahan ang mga ito ng palihim sa pamamagitan ng palihim na pagkilos. Okay, kung ayaw mong sabihin ito, I will not mention it on my own initiative. Sumagot si Aaron. Pilit na ngumiti si Suyan, dahil malaki ang naitulong ko sa iyo. Ililibang mo ba ako sa natitirang alak na ito? Agad namang ngumiti si Aaron at sumugod sa pinto. Pagbukas niya ng pinto, hiniling niya sa Pangolin na maghanda ng ilang alak at gulay. Tumingin si Pangolin kay Aaron na may ngiti sa labi. Sa isang sandali, siya ay labis na nanlumo. Sabi ko sa iyo matagal na kitang hindi nakikitang sumimangot, parang nagpapalit ng tao nang pumasok si Miss Su sa bahay. Ang pinakamahalagang bagay ay nang tumingin ang Pangolin kay Suyan, hindi niya namamalayan na medyo maluwag ang sinturon ng damit ni Suyan, at hindi maiwasan ni Suyan na magmukhang pink nang makita niya ang Pangolin na nakatingin sa kanyang damit. Ang malaswang Pangolin ay biglang nagkaroon ng sariling kakaibang opinyon. Hindi nagtagal, bumalik ang mga paninda na may dalang 2 o 3 banga ng alak, na sinundan ng ilang katulong na may mga pinggan sa isang tray. Matapos ilagay muli ang mga pinggan at alak sa mesa, hinailan ng Pangolin ang braso ng Green Pearl at umatras. Sa silid, sa lalong madaling panahon ay naroon na lamang si Aaron at Suyan. Paanong hindi alam ng Aaron ang kahulugan sa likod ng malaswang pag-uugali ng Pangolin? Gayunpaman, mula noong Qing Dynasty, itinaas ng Aaron ang kanyang baso at iginagalang si Suyan, ang baso ng alak na ito ay nagpapakita ng kanyang puso.
Magiliw na ngumiti si Soyan, itinaas ang kanyang baso at ininom ito sa ilalim ng kanyang mukha. Hindi pa ako nakaramdam ng sobrang pagkalasing. Ibinaba ni Soyan ang baso at malumanay na ngumiti. Hindi naman lasing, pero nandito ang taong nasa puso ko. Nakakalasing lang. Paano mabubuksan ni Soyan ang bibig na ito? Ang tanging magagawa niya ay ang pahalagahan ang pambihirang oras na ito nang mag-isa kasama ang Aaron. Sa oras na ito, ang parisukat na relo, pagkatapos batiin ang mga panauhin, ay mabilis na naglakad patungo sa panloob na silid sa kanang bahagi ng bulwagan sa harapan. Nang huminto siya sa harap ng isang saradong bulwagan, tumangala siya sa plate sa bulwagan at determinadong itinulak ang malaking pinto na may 1,000 kilo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!